Amen. Do you believe that song? Amen. Jesus never fails. And aren't you glad, brethren, that we are serving the God that never fails in our life? Amen. Amen. Tayo po lahat ay magsitayo and we will proceed with our preaching this morning. And salamat po sa Panginoon na ngayon pong umaga po na ito ay muli po tayo nabigyan ng pagkakataon to preach the Word of God this morning. Amen. Now, we're going to talk about something na kung saan ay in line with our theme this year, that I may know Him. Napakaganda po mga kapatid na malunod natin yung ating sarili sa pagkakilala po natin sa ating pong Diyos. Amen? Sabi nga po ng Biblia, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kailangan mga kapatid, tayo po ay lumago ayon sa pagkakilanlan po natin sa Panginoon. Amen? So if you have your Bibles with you, medyo marami-rami lang po tayong babasahin. We're going to read verses this morning. Okay? The Bible says in Exodus chapter number 3. Now let's talk about the common preaching na naririnig po natin is always the conversation of God and Joshua. This time, let's take a look at the conversation of God and Moses. Okay? Tandaan natin, ang rason kung bakit may Joshua, it's because merong Moses. Ang rason kung bakit lumabas si Joshua, it's because of Moses. At ang rason kung bakit merong Moses, merong Diyos. Amen? Are you excited for the preaching? Amen? All right, the Bible says in the book of Exodus chapter number 3, let's start reading from verse number 10. Verse number 10, the Bible says, come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. And Moses said unto God, who am I? Now, tandaan niyo po yung sagot ni Moses. Okay? Now, when God commissioned Moses to talk to Pharaoh, to set the people free in the land of bondage, the question of Moses is, who am I? Tandaan niyo po yung salita po na yan. Who am I? Verse number 11. And Moses said unto God, who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? And he said, certainly I will be with thee, and this shall be a token unto thee, that I have sent thee. When thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain. Verse number 13. And Moses said unto God, behold, when I came unto the children of Israel, and shall say unto them, the God of your fathers hath sent me unto you. And they shall say unto me, what is his name? What shall I say unto them? Ang daming katanungan ni Moses, mga kapatid. Ano? Verse number 14. And God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. Verse number 15. And God said moreover unto Moses, thus shalt thou say unto the children of Israel, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. No wonder, brethren, kung bakit hanggang sa panahon po natin ngayon, kilala pa rin natin ang Diyos. No wonder na tumagal for how many generations we are serving the God of Abraham, the God of Jacob, and the God of Isaac. Because His name will be a memorial unto all generations. Yan po ang ating pong pag-aaralan po ngayon pong umaga. Ano ang kinalaman ng istorya ni Moses at ng Diyos sa panahon po natin ngayon? This is exciting. I am praying to God to really talk to you this morning with His help and by His grace
upang uuwi po tayo mga kapatid na punong-puno na encouragement and we are ready to face the world once again. Amen? Tayo po ay manalangin. Our most gracious Heavenly Father, O God, please do speak to us this morning with your word. Open our hearts and open our minds as we listen to it. Huwag niyo pong pahintulutan ang diablo, magkaroon po ng puwang. Whatever it is, O God, that the devil is planning to hinder the understanding of your people this morning, huwag niyo po siya, O Diyos, payagan na gumalaw ngayon pong umaga sa aming kalagitnaan. Igapos niyo po siya, O Diyos, and please, Holy Spirit, please flow through me and make me a blessing to the listeners of your word. And whatever praise and glory that we will receive, O God, we're promising you that we will bring it back to you, for thou art worthy to receive everything. Just please, make us worthy to receive your word ngayon pong umaga po na ito sa aming pong pag-aaralan. Kayo po ang patuloy po na manguna sa bawat tatay, nanay, young men and young lady na makikinig po ng mensahe po ninyo ngayon pong umaga. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. Now, brethren, I do believe that we are living, kung pwedeng maano po yung sound natin dito sa main. As we look through the world, okay, alam naman po natin yan mga kapatid, that as we look through the world that we are living in right now, we all come to a realization that this world is a depressing world. Amen? Pag tiningnan mo mga kapatid, sound check. Kapag tiningnan po natin ang mundo na nilalakaran po natin ngayon kung saan tayo namumuhay, we can all agree to a fact that this world is truly a depressing world. Kaliwat kanan ang gulo, lalo na po kung active kayo ngayon when it comes to news, bombahan dito, bombahan doon, bombahan doon. Di ba? Natatakot na, fear is right now in the midst of the people. Kahit nga ilang kilometrahe ang layo ng mga bansa na nagkakagulo ngayon, pero yung takot ay nasa bawat Pilipino rin naman. Nag-aalala tayo na baka madamay na tayo. Hindi natin alam, ngayong linggo, baka biglang may bumagsak na akala lang natin shooting star. Baka pag bumagsak yan, mag-wish ka pa. Yung pala, pasabog na. Di ba? And as we, not just only that, brethren, but as we look through the world today, it is full of problems. It is full of depressing things na makikita po natin. Minsan magugulat ka na lang, yung pinakasikat na artista na lahat na ng karangyaan ng mundo ay nasa kanya, isang businessman na mataguyod naman ang kanyang pamumuhay, all of the sudden magugulat ka, nasa balita, kinuha ang kanyang sariling buhay. A young people na merong maayos na pamilya, isang anak na kontento naman sana dapat sa kanyang pamumuhay. All of the sudden, magugulat ka na lang, nasa isang kwarto, hindi na lumalabas. Isang tatay na merong masayang pamilya, all of the sudden, magugulat ka na lang, paggising ng kanilang pamilya, broken family na sila. Wala na si tatay, wala na si nanay, wala na ang ibang mga anak. Mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo na tayo po ngayon ay namumuhay sa ganyang klase ng henerasyon sa panahon natin ngayon. Because of the reason, brethren, that we spend so much, a lot of people are spending so much of our lives haunted by the wash of the past, of our past, and paralyzed by the maybe of our future. Kaya punong-puno ng depression, mga kapatid, punong-puno ng kaguluhan ang buhay ng isang tao ngayon. It's because of the reason we are spending our lives haunted by the wash of our past. Yung nakaraan, masyado tayong nakababad sa nakaraan at higit sa lahat, paralyzed tayo sa anong mangyayari sa ating future. Kung titingnan niyo po mga kapatid, we carry the weight of yesterday's regrets and the anxiety of tomorrow. Yan ang buhay ng mga tao po na kinakabilangan po natin ngayon. To the point
To the point, brethren, that we are missing the miracle of being alive today. Kaliwat kanan ang problema. Lahat yan ay tinitingnan natin. Dumitingin tayo sa ating nakaraan. Nakafocus tayo sa pwedeng mangyari sa ating future. We are paralyzed of the regrets of our yesterday at kung anong mangyayari sa atin sa kinabukasan. And we miss the miracle of being alive today. Oh kapatid, as we all notice, ang focus ng tao ngayon is the problem of today. The focus of many people today is their problem. You can hear them screaming, grabe naman tong problema na to. You can hear them shouting, grabe naman tong buhay na to. But sadly, seldom you can find people shouting and thanking God for being alive today. Marami kayong maririnig, kapatid, na mga tao na sumisigaw, anong klaseng buhay naman meron ako ngayon? Ay, punong-puno na ako ng problema. Anong klaseng buhay ba to? Pero iilan ang sumisigaw ng pasasalamat dahil siya ay binuhay ng Panginoon sa araw na ito. Ilan ang sumisigaw sa problema ngayon at ilan ang sumisigaw ng pasasalamat sa Panginoon. But let me remind you this morning what the Bible says in Psalms 150 in verse number 6. Let everything, I said let everything that hath breath, praise the Lord. Praise ye the Lord. Kapatid, baka kaya ka hindi makasigaw ngayong umaga na ito kasi masyado kang nakafocus sa naging problema mo kahapon. Baka kaya hindi ka na makapag-focus ng tamang purpose mo kung bakit ka nasa loob ng simbahan ngayon. Baka masyado mo nang iniisip ano ang mangyayari sa iyo bukas. Kaya nga sabi ko po, the reality of life today is focus ka sa problema mo noong nakaraan and focus ka sa mangyayari sa iyo sa kinabukasan, but you miss one thing. And that is you being alive ngayong umaga na ito. Kapatid, ilan ngayon ang hindi na nakabangon? Ilan ngayon ang nagplano para bukas pero hindi na sila nagising ngayon? Ilan ngayon ang excited sa mangyayari sa kanila sa araw na bukas pero hindi na sila umabot ng bukas? Pero salamat na lang sa Panginoon, kapatid, na ikaw ngayong umaga ay natagpuan mo ang sarili mo sa bahay pa ng bahay ng Panginoon. In that case, let everything that had breath praise the Lord. Praise ye the Lord. We focus so much of the problems of yesterday. We focus so much on what will happen tomorrow. What will happen next week. Pero mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, ilan ang sumisigaw ng pasasalamat at papuri sa pangalan ng Panginoon sapagkat ngayon ay buhay siya. Ang daming reklamo ng tao sa buhay na ito. Wala akong ganito. Wala akong ganyan. Grabe naman tong buhay na ito. Anong klaseng buhay ito? Sabi pag naglingkod ako sa Panginoon, magkakaroon ako ng ganitong klaseng buhay. Pero anong nangyari? Pero mga kapatid, kung tinatanong mo kung ano nangyari ngayong umaga, let me tell you something. Buhay ka ngayon. Ano man ang naging problema mo kahapon, salamat na lang sa Panginoon na hindi yun ang naging tuldok ng iyong kinabukasan. Sapagkat kung yun ay naging tuldok ng iyong kinabukasan, wala sana tayo dito ngayon. Hindi ka sanang masayang nakikipagkamay sa kapwa mo kapatiran ngayon. Salamat na lang sa Panginoon kung kahapon may problema ka, buti na lang ang sumunod na araw ay kanyang araw. Kung nakasimangot ka kahapon, dapat nakangiti ka ngayon. And brethren, pause for a while. Don't worry about tomorrow. Let God be the God of your tomorrow. Let God be the God of your next week. Let God be the God of sa mga susunod pang pagkakataon. Ang intindihin mo muna ngayon, brethren, at dapat mong pasalamatan, buhay ka ngayon. That is why this morning, let me encourage you by bringing God's message.
sa pamamagitan, mga kapatid, ng istorya ni Moses. Let me encourage you by bringing God's message to a trembling shepherd named Moses. Sabi po dito in verse number 1 of chapter number 3, now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. He was a shepherd. He take care of the sheep. Siya po ay nangangalaga. When God met him in the middle of the desert, nung tinagpupo siya ng Diyos in the middle of the desert, when God appeared to Moses by the way of burning bush, He didn't offer a history lesson or a 5-year plan. Diba? Tayo pag tinatanong, lagi tayong nagsiset ng 5 years ahead of us. This is my 5-year plan. Kaya nga kada New Year, dahil sa 5-year plan mo, puro ka New Year's resolution. Diba? Pero salamat na lang mga kapatid. Sa tagpo ni Moses at ng Diyos, hindi lang basta sabi ng Diyos, Moses, kwentuhan tayo. He didn't offer Moses a history lesson. He didn't offer Moses a plan for his year, but he offered a name. God offered a name to Moses. Let me remind you all this morning that we are serving a God who isn't just watching your right now. He is the source of it. Kapatid, ulitin ko po, hindi tayo nagsiserve sa Diyos nang nakatingin lang sa kung ano tayo ngayon. You know why? Because He is the source of our right now. He is the source of our right now. We must all realize, brethren, that every breath we just took was authorized by the I Am. Every ounce of strength we have to stand up this morning was supplied by the I Am. Brethren, put this in your mind that before you worry about what happens next, you must recognize the one who is sustaining you this very moment. Bago mo alalahanin kung anong mangyayari sa susunod, isipin po na muna natin, kapatid, kung sino ang nagsusustain sa atin right at this very moment. Sabi ko nga, masyado na tayo nakafocus sa nakaraan. Masyado na tayo nakafocus sa ano kayang mangyayari bukas. Kapatid, simple lang. Gusto mong malaman kung anong mangyayari bukas, alamin mo kung anong meron ka ngayon. Kasi kapag inalam mo kung anong meron ka ngayon, makikilala mo kung sino ang kasama mo sa iyong ngayon at alam mo na kung anong mangyayari kinabukasan. Kung kasama mo ang Diyos ngayon, kasama mo sa bukas. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, kung gusto mong malaman kung anong mangyayari sa iyo sa susunod, put this in your mind. Remember first, brethren, who is sustaining you at this very moment. Now, kailangan po nating ma-realize ang katotohanan po na ito mga kapatid. Dahil kung hindi po dahil sa Diyos, kapag hindi natin na-realize ang katotohanan po na ito, we will forget na kung hindi po dahil sa Diyos, we cannot enjoy life today. We cannot enjoy life today. That is why this morning I would like to talk to you on the subject, the I am of your right now. The I am of your right now. Brethren, mga kapatid na nandito po ngayon sa loob ng auditorium po na ito, this morning, we are not just looking at an old conversation between God and Moses, but we are looking at the sustainer of our current reality. Kung paano po siya tinagpo, hindi po natin titingnan kung gaano kaluma ang istorya po na ito. But as we look through the message of this story, brethren, we can see and we can realize na merong isang Diyos na nagsusustain ng current reality natin, mga kapatid. That is why, brethren, ngayon pong umaga po na ito,
Sabi ko po sa inyo kanina, tandaan nyo yung sagot ni Moses. Tandaan nyo yung sagot ni Moses. Because brethren, this morning, we should get ready to shift our focus from our I am not to His I am. Alam niyo po mga kapatid kung bakit ko po ito nasabi. It's because of the reason, sabi ko nga po sa inyo, today, we are so focused sa kali-kaliwang problema, kabi-kabila ang problema ng mundo na ito. To the point na sabi ko nga, on the very little thing na binigyan tayo ng buhay ng Diyos ngayong umaga, nakalimutan na natin. Na minsan nga po, natatawa tayo, it's because naaalala natin na yung dapat na ituring nating blessing na paggising sa atin ng Diyos, sinisi pa natin. Ano ba to? Ba't pa ako ginising? Problema rin naman pala yung haharapin ko. Ginising-gising, gumising-gising pa ako. Sana hindi na ako nagising. The question is, yan po ba talaga ang gusto nating mangyari? Now, bakit po natin nasasabi yan? Ang problema kung bakit po natin nasasabi yan, it's because today, we are trapped. Tayo po ay na-trap, nasilo on our current reality. In the reality of who am I? Nasilo tayo doon sa salitang yun eh. We trap in the reality of who am I? Yan po, kaya kung titingnan po natin, balikan po natin, chapter number 3 in verse number 11. Now, verse number 10 first, this is the time that God commissioned Moses. Ang sabi niya po kay Moses in verse number 10, come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Verse number 11. Tingnan niyo po ang sagot ni Moses. And Moses said unto God, who am I? Who am I that I should go unto Pharaoh and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? God commissioned them to go unto Pharaoh, but the first thing that you will notice on verse number 10, God said, come now therefore. Pinapalapit siya ng Diyos sa kanya. And I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people and the children of Israel out of Egypt. The next part of the story is Moses answering God, who am I? Who am I? Now, brethren, notice this. As we go through the verse, when God called Moses, Moses responded with a question we all ask. Sino ako? Sino ako? Yan ang katanungan ng maraming tao ngayon. The saddest truth, brethren, is that sometimes we look at on our past mistakes and current limitations and we conclude na hindi tayo karapat-dapat. Kaya nga ang tanong, sino ako? Tinawag ka ng Diyos. Ang tanong mo, sino ako? Ginising ka ng Diyos for you to enjoy His blessings. Your question is, who am I? Sino ako? Para ma-enjoy ang pagpapala na yan. Yan ang pagkakamali po mga kapatid ng maraming tao ngayon to the point that we are looking at our own situation to fulfill God's command. Brethren, hindi natin kaya yan. Pag tiningnan natin ang ating sarili para masunod ang layunin ng Diyos sa buhay natin, hindi natin magagawa ang layunin ng Diyos. And this question will continue to arise in our mind. Who am I? Sino ako? Sabi ko nga po, yan ang tanong ng maraming tao. But here, brethren, we can see that God didn't answer Moses by giving him his resume of his own strength. Hindi sinabi ng Diyos, O Moses, kaya ikaw ang tinawag ko kasi matapang ka.
Kaya ikaw ang tinawag ko kasi malakas ang loob mo. Kaya ikaw ang tinawag ko kasi maayos ang kalagayan mo. Oops! In fact, si Moses ay utal. He cannot speak straight. Kaya nga may lumabas na Aaron para magsalita para sa kanya. May lumabas na tagapagsalita niya. Spokesperson baga. May lumabas na nagsasalita para sa kanya. Bakit? Hindi siya makapagsalita ng maayos eh. Pero mapapansin niyo po ba, ang tanong ni Moses sa Diyos, who am I? Ang sagot ng Diyos sa kanya, hindi patungkol sa resume niya. Hindi patungkol kung sino siya. He didn't tell Moses na matapang ka, but instead, God shifted the focus from Moses' identity to his own. Brethren, you must remember that your right now isn't sustained by who you are. It is sustained by who He is. Kapatid, anuman ang right now mo ngayon, hindi yan dahil sa magaling ka. Hindi yan dahil sa matapang ka. Hindi yan dahil sa malakas ang loob mo. Hindi yan dahil sa dami ng pera mo. Hindi yan dahil sa sikat ka kung sino ka sa ibabaw ng lupa na ito. Hindi yan dahil sa edukasyon na ito. Kung ano ang right now mo ngayon, it's because of the I am that you have in your life. The I am of your right now. Kapatid, makikita nyo po dito, whatever your right now requires, the I am is the answer. Ano man ang hinihingi ng right now mo ngayon, ang kasagutan dyan, kapatid, is not who you are, but it is who He is in your life. The I am of your right now. Lagi po nating tandaan na anuman po ang ating kailangan ngayon sa ating pong buhay ay kayang ibigay ng Diyos po yan sa atin. Sabi ko nga po, masyado tayo nagfo-focus sa kung ano ang pwedeng marating natin sa kinabukasan. Masyado tayo nakafocus sa problema natin. Pero makikita po natin dito, kapatid, yung tanong ni Moses, who am I? Hindi po sinagot ng Panginoon yun kung sino siya. Kaya nga kung mapapansin nyo po, verse number 12 is the answer from God. Ang sabi ni Moses in verse number 11, who am I that I should go unto Pharaoh and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? Sino ako? Para po Pharaoh yun. That is the ruler of Egypt. Sino ako? Hindi nga ako makapagsalita ng maayos. Sino ako para sabihin sa mga tao na pinadala ako ng Diyos? Sino ako? Tingnan niyo po ang sagot ng Diyos. God didn't answer him kung sino siya. Pero ang sagot ng Diyos is this. Verse number 12, and He said, certainly, I will be with thee. Tapos ang usapan. Tapos ang usapan. Sabi ng Bible, sabi ng Diyos, certainly. It means undoubtedly, without any pagdududa. Kasama mo ako, Moses. Kapatid, tingnan niyo po dito. Tapos agad ang usapan. Tinatanong ni Moses kung sino siya, ang sagot ng Diyos, Moses, kasama mo ako. Tugma ba? Hindi po, di ba? Kung iisipin po natin, minsan yan ang tanong natin eh. Ang gusto natin malaman kung sino tayo. Pero ang gusto ng Diyos ipaalam sa atin kung sino ang kasama mo. Kaya nga sabi ni Moses, who am I? Sino ako na pupunta kay Pharaoh? At sasabihin, palayain mo ang mga tao ng Diyos. Sino ako? God answered him by telling him, Moses, certainly, without any doubt, I will be with thee. Kapatid, minsan ang hinahanap natin sagot sa problema. Minsan ang hinahanap natin sagot sa kahinaan natin. Sagot sa kaguluhan natin. Every time you ask na question kung bakit ka nanghihina ngayon, pansin mo ba, hindi ka sinasagot ng Diyos ng rason, hindi ka sinasagot ng Diyos
ng sagot sa katanungan mo. Bakit? Because of this. If you are weak right now, God is simply telling you, I am your strength. You can find it in the book of Isaiah 41 verse number 10. If you are confused right now, He says, I am wisdom. Proverbs 8 verse number 12. If you are empty right now, He says, I am the bread of life. John 6:38. Pansin niyo po ba mga kapatid, lahat ng katanungan natin sa ibabaw ng mundo na ito, hindi tayo sinasagot ng Diyos ayon sa ating sariling kakayanan, sapagkat gustong malaman ng Diyos kung sino ang kasama mo sa kalagitnaan ng katanungan mo. Kaya tayo minsan gulong-gulo. It's because of the reason we are trying to get the answer from our questions. Na to the point na sasabihin sa atin ng Diyos, kapatid, ito ako nasa harap mo. Hindi mo napapansin ang Diyos. Kaya nga sabi ko po sa inyo, gulong-gulo ka na. Ang iniisip mo yung problema mo kahapon. Sabi sa iyo ng Diyos, nakasimangot ka ba din? Buhay ka na nga ngayong umaga. Pinoproblema mo yung kahapon. Tapos na yun. Tapos na yun. Umiyak ka kahapon. Sabi ng Panginoon sa atin, hey! Joy comes in the morning. Umiyak ka kahapon. Tignan mo ngayon, tumatawa ka kahit walang rason. Tignan mo ngayon, masaya ka. It's because of the reason nasagot ba ang problema? Hindi naman, di ba? Nanghingi ka ng kasagutan sa problema mo kahapon, sinagot ba ng Diyos? Kung ang usapan ay sagot sa problema mo, maybe you can say right now na hindi sinagot ng Diyos. But right now, I am telling you that God solved your problems by waking you up this morning. By simply telling you, what's your problem yesterday? Kalimutan mo na ngayon. Kalimutan mo na yon because your answer is certainly, I will be with thee. Sagot sa problema versus sa kasama mo ang Diyos, anong mas maganda? Anong mas masarap sa pakiramdam? Ano ang mas nakakagaan ng pakiramdam? Tingnan niyo po, para makarelate ng maigi. Di bali ng mali ang answer sa exam, basta alam mong pasado ka. Tama, mali. Kaya nga kahit 75, payag ka na eh. Ang mahalaga, yun, pumasa. Bakit po mga kapatid, pagdating sa ganyang conversation natin sa Diyos, hindi natin magawa? Kalimutan mo yung problema mo. Ang mahalaga ngayon, kasama mo ang Diyos. Nasagot man ang problema mo, kung hindi mo naman kasama ang Diyos, saglit lang yung kasagutan na yun. Sabi nga ng isang awitin, for all of the problems of life, the answer is Christ. Di ba? Kaya pag nahihirapan din yung mga estudyante, yan na lang din yung sagot Christ. Pag hindi talaga malaman, secret things belongs to God. Huwag mo na idama yung Diyos kung hindi mo talaga alam yung sagot. But brethren, look at this. Sabi nga po, huwag nating ipilit na maging pwede ang ating right now sa kung sino tayo ngayon. It's because of the reason, the very reason of our right now is the I am of our life. Tingnan niyo po mga kapatid, we must realize, listen carefully, we must realize that we are not self-made, but we are I am made. Ulitin ko po, we must realize that we are not self-made. We are I am made. Kung hindi dahil sa Diyos, kapatid, wala tayo ngayon. Kung hindi dahil sa Diyos, hindi mo mai-enjoy ang buhay mo ngayon. Kaya mahalaga, kapatid, na makalaya tayo sa trap ng buhay na kung sino ako, upang makita natin kung sino siya sa buhay natin. Kapag hindi tayo nakalaya sa point, kung kapag nanatili tayo sa trap
na kung sino ako, wag po nating asahan na makikita natin kung sino siya sa buhay natin. Pero kapag nakalaya ka sa trap ng buhay na ito na kung sino ka, makikita mo kung sino siya sa buhay mo. Kaya nga makikita po natin dito mga kapatid, we've got to put this in our mind, brethren, that knowing Him more is the very thing that we should do for us to continue to see His unfailing and unwavering faithfulness to us. Tingnan niyo po, ituloy natin yung verse. Verse number 13. After sagutin ng Diyos si Moses. Makulit si Moses eh. Verse number 13. And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, eto na. Eto na ngayon ang pinoproblema niya. Kanina pinoproblema niya si Pharaoh. Ngayon ang pinoproblema niya, yung mga kapwa niya na kasamahan. Which is current na nangyayari po, di ba? Malakas ang loob mo kapag hindi ka kilala ng tao eh. Pero pag kapwa mo kilala ka na, nahihiya ka na eh. Nanghihina ka na. Kapag ikaw na, kapag kapatiran mo na yung kasama mo, nahihiya ka na gumalaw. Nahihiya ka na kumilos. Dito sa loob ng simbahan, ikaw pa nagpipresenta, ako na magpipray. Pero pagdating sa school nyo, young people, are you volunteering to pray? Dito, pambira, pag nagbit-bit ka ng Bible, talaga naman, my goodness, parang panunumpa sa Biblia. Di ba? Ganyan ka magbit-bit ng Bible dito sa loob. Yung Bible mo mas malapad pa sa katawan mo. Pero pagpasok mo ng eskwelahan, yung Bible mo kasya sa wallet mo, kasya sa bag mong maliit, to the point na ayaw mo nang ilabas. That is, brethren, the current thinking of a lot of people today. Just like Moses. Just like Moses. Tingnan niyo po, verse number 13. And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you, and they shall say to me, What is His name? What shall I say unto them? Pag pumunta ako dyan, sasabihin, alam nyo ba, pinadala ako ng Diyos para palayain kayo. Sabi ni Moses, Panginoon, paano pag may nagtanong kung sino yun? Anong pangalan niya? Makikita nyo po mga kapatid, and God said unto Moses. Gusto mo talaga ng kasagutan, Moses, ha? Gusto mo talaga ng kasagutan? Here it is. And God said unto Moses, I am that I am. Kung ikaw si Moses, siguro sasabihin mo, anong klaseng pangalan naman to? I am yung pangalan, yung apelido, I am din. Parehas ng first name at saka ng middle, parehas I. Anong klaseng pangalan ito? Pero alam niyo po mga kapatid, sabi po ng Bible, and God said unto Moses, I am that I am. And he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent you. Alam niyo po kung anong ibig sabihin ng I am? It is one of the characteristics of God, the nature of God being self-existent. Self-existent. Bakit po? Kasi sa panahon po na ito, nung tinawag niya si Moses, imposible ang kalagayan ng mga children of Israel. Imposible. Nasa alanganing sitwasyon ang mga children of Israel. They are in a land of bondage. They are the slaves of Egypt. At kapag hindi sila nagtrabaho, papatayin sila. Napaka-sensitibo ng kalagayan nila. Ngayon, isipin nyo nga, ilagay nyo po ang sarili nyo sa kalagayan ni Moses. Bigla siyang magpapakita dyan. Ako ang pinadala ng Diyos para palayain kayo. At ikaw ngayon, nasa kalagayan din ng mga Israelites
na hirap ka na, alam mong alipin ka at imposible na yung thinking na tumakas ay imposible na. Bigla ka siguro mapapatingin kay Moses, sasabihin mo, ano pinagsasabi na itong tao na to? Kaya nga ang tanong ni Moses, pag tinanong nila ako anong pangalan, anong sasabihin ko sa kanila? Ang sabi ng Diyos, I am that I am. Sabihin mo sa kanila, the I am had sent you. Pambira, isipin niyo po si Moses, nakakamot na naman siguro sa ulo yun. Sabi siguro ni Moses, hindi na naman nasagot yung tanong ko. Ano ba namang klaseng buhay to? Nag-aalaga lang ako ng mga tupa. Binigyan pa ako ng alagain. Tapos tinatanong ko kung ano, hindi man ako sinasagot ng maayos. Yung hindi ka nga, mga kapatid, the reality is this, yung hindi ka nga sagutin ng kausap mo ng maayos, naiinis ka na eh. Binababaan mo ng telepono. Sinasabihan mo ng hindi maganda. Si Moses, ang kausap Diyos, hindi niya man pwedeng sabihan ng hindi maganda. Sabi ni Moses, unang tanong niya, sino ako? Sagot ng Diyos, kasama mo ako. Pangalawang tanong niya, paano pag nagtanong kung anong pangalan ng Diyos na yan? Sabihin mo, I am that I am. Pag tinignan mo, nature yun eh. Hindi naman pangalan yun. But what God is simply telling Moses, you tell the people, Moses, hindi nila kailangan ng kung sino-sinong personalidad para masagot ang kanilang problema. Sabihin mo lang kung sino ako sa kanila, and that is the I am. Maiintindihan nila na pwede silang makalaya sa imposibleng kalagayan nila. Ilipat po natin ulit sa ating current situation ngayon. Sometimes, ngayon, ang hinahanap natin talaga ay kung sino yung pwede nating lapitan para masagot ang ating problema. Nasaan si ganito? Bakit si ganito kasi hindi nagpakita? Ang dami na nating sinisising tao dahil hindi natin sila malapitan. But the question is, did you come to the source of your right now? Did you come to the one na nakakaalam ng current situation mo ngayon? Ang Diyos, kapatid, alam niya kung anong current situation ng mga Israelites eh. Kaya nga nung nagtanong si Moses kung anong pangalan ang sasabihin niya, ang sagot ng Diyos kay Moses is His very nature. Which is a self-existent God. Hindi ko kailangan ng kung ano-anong mga bagay para makalaya ang aking mga anak. Ako lang sapat na. Sabi ng Diyos kay Moses. Kaya nga ang sabi niya po dyan in verse number 15, and God said, tingnan niyo po, as you understand the context of the verse, makikita nyo, hindi niya na ulit pinagsalita si Moses. Sabi niya po dyan, in verse number 14, after he said, I am, had sent me unto you, in verse number 15. And God said moreover unto Moses, thus shalt thou say unto the children of Israel, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob hath sent me unto you. This is my name forever. This is my name forever. Kapatid, kung gusto mo ng kasagutan sa right now mo ngayon, hindi mo kailangan ng personalidad sa buhay mo. Ang palatandaan ng Diyos sa right now mo ngayon is kung ano ang ginawa niya para sa iyo. Kaya nga makikita nyo, muling sinabi ng Diyos kay Moses, Moses, pagharap mo sa kanila, sabihin mo lang, ako ang Diyos ni Abraham, ako ang Diyos ni Isaac, ako ang Diyos ni Jacob, because this shall be my name forever. Kaya nga sabi ko po sa inyo, ngayon, hanggang ngayon, this is their time. But right now, we are still serving the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. It's because of the reason na ang personalidad niya sa ating buhay ay hindi lang basta nakatatak sa kanyang pangalan, kundi nakatatak sa kanyang ginawa para sa atin. Kaya nga makikita niyo mga kapatid, pagkatapos ng kwentuhan nila ng Diyos, verse number 16, what's the first word? What's the first word? Go.
Sabi ng Diyos sa Tagalog, alis na Moses. Sige na. Gather the elders of Israel together and say unto them, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob, appeared unto me, saying, I have surely visited you and seen that which is done to you in Egypt. Kaya nga muling sinabi ng Diyos, Moses, after our conversation, go. 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 You got all your answers. Now go. Go. Alam niyo po mga kapatid, sa buhay po natin ngayon, we've got to realize na kailangan na nating mag-go. Kailangan na nating umusad. Masyado ka nang nakababad sa nakaraan mo. Masyado ka nang takot kumuha ng isang step. Kasi masyado mong inaalala kung anong mangyayari sa'yo. Hindi. Sabi mo, unang tanong mo, Panginoon, sino ako? Who am I? Sabi ng Diyos sa'yo, certainly I will be with thee. Panginoon, paano na lang pag nagtanong, saan ako kumuha ng ganito? Saan ako kumuha ng lakas para ako ay magpatuloy? I am that I am. Now you got all your answers. Ano pang ginagawa mo sa nakaraan mo? Bakit ka pa takot at masyado mong pinoproblema yung future mo? He said Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Now, go! Go! Moses, move! Move! Masyado ka nang nakababad sa problema. Ang sagot ko sa tanong mo, kasama mo ako, you move forward. Panginoon, paano? Sabihin mo, ako ang Diyos ni Isaac, ako ang Diyos ni Abraham, ako ang Diyos ni Jacob, at ako pa rin ang Diyos mo ngayon. Huwag ka nang umiyak dyan, huwag ka nang maglugmok dyan, huwag ka nang magkulong dyan. Go! Go! Because your right now is because of the I am. The I am of your right now, kapatid. As we stand in the presence of the I am, we should realize that the source of our right now doesn't just want our recognition. He wants our total reliance. Ngayon, kapatid, naunawaan natin that our right now, kilala na natin ang source ng ating right now. Kilala na natin ngayon ang source na kung ano tayo ngayon. Ngayon po, mga kapatid, the challenge is this. Hindi lang niya hinihingi ang recognition niya sa atin, kundi ang hinihingi niya po sa atin is magkaroon tayo ng reliance sa Kanya. Maging depende tayo sa Kanya. Sabi ko nga po problema ni Moses, hindi sinagot ng Diyos. Pero sinagot ng Diyos. Ang gulo mo, sir. Kala ko ba hindi sinagot ng Diyos, pero sinagot ng Diyos. Kasi minsan, sabi ko nga po sa inyo, ang gusto nating kasagutan ay ayon sa ating kapamaranan. Kapag pinilit natin yung kasagutan sa gusto nating pamamaraan, hindi magkakaroon ng kasagutan ang lahat ng problema natin. You think fame, you think money can answer all of this? Tingnan nyo po, yung maraming pera ngayon, sila rin yung may malaking problema. Now tell me if money is not the answer. Tell me if money is the answer sa problema. No, it's not. It is the source, the very answer to all your problems is not who you are, but who He is. I am that I am. The I am of your right now. Makikita po natin, mga kapatid, that Moses didn't just need to know God's name. He had to move his feet. To move his feet toward Egypt. It means he must obey what the I am had said. Because the revelation of I am is meant to cure our I can't. Ulitin ko po. Yung revelation ng I am sa ating pong buhay is cure, kasagutan para sa ating mga I can't. I can't. Yung revelation ng Diyos sa ating buhay,
mga kapatid, ay gamot para sa mga bagay na hindi natin kaya. Minsan, isa yan sa mga naghahadlang sa atin. Hindi ko kasi kaya to, kaya dito na lang ako. Hindi ko kasi kayang umusad pa eh. Mahirap yan yung pinapagawa ng Diyos. No. Actually, sabi ng Diyos kay Moses, kasama mo ako. Sabi ng Diyos kay Moses, ako ito. Yun lang kapatid. Yung revelation ng I am sa buhay natin. Yung makilala mo lang kung sino ang Diyos sa buhay mo. Yun na ang kasagutan sa mga bagay na hindi mo kayang gawin. Question. Ayaw po nating maniwala. Tingnan niyo po. Kaya mo ba iligtas ang sarili mo sa lugar ng impyerno? Can you pay the debt or the penalty of your sin? Hindi. Pero yung revelasyon ng Diyos sa buhay mo, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa'yo, doon pa lang masasabi mo na kapatid, na kaya mong gawin ang lahat. Kaya nga, makikita niyo po, anong sabi ni Apostle Paul? I can do all things through Christ which strengtheneth me. I can do all things through, mga kapatid, kung kilala nyo si Apostle Paul, the greatest missionary that ever lived. Ang dami niyang simbahan na napatayo, ang dami niyang simbahan na natulungan, meron siyang bungang 2 pastor. Ang dami niyang mga natulungan. May mga napabalik siya na nag-backslide from the ministry. Lahat yon mga kapatid, hindi niya inako ng dahil sa kanyang personalidad. Inako niya yun dahil sa revelasyon ng I am sa kanyang buhay. Kaya nga, ang conclusion niya, I can do all things as long as the I am is with me. I can do all things through Christ which strengtheneth me. All we have to do, brethren, is to simply trust His character and obey His command. Trust His character and obey His command. Kapatid, the question is this. Ilan sa atin ngayon ang nakababad pa rin sa nakaraan natin? Ilan sa atin ngayon, kapatid, ang still hindi pa rin natin sinusunod ang gustong mangyari ng Diyos sa buhay natin? Ilan pa rin sa atin ang litong-lito dahil sa sagot ng Diyos sa buhay natin? Kalain nyo, sabi ko nga po mga kapatid ang tanong ni Moses, sino ako? Ang sagot ng Diyos, kasama mo ako. Tugma, hindi. Tanong ni Moses, anong pangalan pag nagtanong sila? Ang sagot ng Diyos, nature niya. Kung titingnan natin mga kapatid sa panahon po natin ngayon, marami tayong katanungan na siyang nagpipigil sa atin para sumunod at magtiwala sa Diyos. Now, ngayon alam na natin mga kapatid, ang revelasyon ng Diyos sa ating pong buhay. Ano pang ginagawa natin sa sulok? Young people, dahil nagkulong ka, baka nasa live stream ka ngayon, labas na. Labas na ng kwarto. May simba tayo mamayang hapon. Sabi ng Diyos sa'yo, go. Go! Go! I am that I am. Go! Certainly I will be with thee. Ano bang ginagawa mo dyan sa problema mo? Go! Brethren, sabi ko nga po, the revelation of I am in our right now is the cure for our I can't. Wala kang hindi kayang gawin ngayon, kapatid, as long as God is with you. Just like what I've said, all you have to do is just to trust His character and obey His command. Shall we all stand up, please? Number 38. There's a song that says, trust and obey. Trust and obey. Kapatid, it's time to move. Para ma-accomplish ni Moses yung gustong mangyari sa kanya ng Diyos, all Moses had to do is just to trust
and obey. The first verse says, when we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While He do His good will, He abides with us still. And with all who would trust and obey. Let's sing this song, brethren. Everybody now sing. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Sing it now. Trust and obey, for there's no aim to be happy in Jesus, but to trust. And second verse says, ready, sing now. Not a shadow can rise, not a cloud in, praise the Lord, but His smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, come on, not a sigh or trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Number 3, this is great, brethren. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He that richly repay. Not a grief or, yes, not a frown or a cross, but is blessed if we trust. Sing it, sing it. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Number 4 now. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey. Say it. To be happy in Jesus, but to trust. And the conclusion is this, brethren, sing it. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or will walk by His side in the way. Everybody sing this part, sing it. What He says He will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. The I am of your right now. When God said go, just trust and obey. Hindi man nasagot ang tanong mo, just trust and obey. Let's make a commitment to God this morning. Lapit po tayo dito mga kapatid sa altar. Let's make a commitment to God. Let's pray to Him na lahat ng mga bagay ngayon ay ipagkakatiwala po natin sa Kanya. Because to be happy in His presence means to trust and obey.
Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa katotohanan mula po sa inyong salita. Oh God, thank you for making us realize that you are the I am of our right now. And for that, Panginoon, salamat dahil hindi na po kami kailangan magbabad pa sa problema na meron po kami kahapon at hindi na po kami dapat mag-alala sa anuman po ang aming magiging kinabukasan. All we have to do, oh God, since that you are the I am of our right now, all we have to do is just to trust you and obey you. Trust your character and obey your command. Panginoon, maraming beses iniisip namin na ang kasagutan ay ayon sa gusto po namin. Pero salamat na lang, Panginoon, ang lagi niyo pong ibinibigay na kasagutan ay ayon, Panginoon, sa kung sino po kayo sa aming pong buhay. Salamat po, Panginoon. Thank you for the revelation of your character, of your personality to us, oh God. Thank you. So help us, oh God, this morning as we make a commitment to you. Help us to fully give our trust to you, oh God, and to you alone. And may you find us obeying all those things that you are commanding us to do upang kami po, Panginoon, ay masumpungan po ninyo na matapat na naglilingkod po sa inyo. Thank you for the message. All the glory belongs to you only. In Jesus' name we pray. Amen.